Sama-sama po tayong manalangin, mga kapatid. Ama naming dakila at makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, naririto po kaming ilang mga hamak na mga alipin mo, muling sama-samang lumalapit sa iyo, Ama. Iniaalay namin mula sa aming mga puso ang amin pong mga pagpapasalamat sa iyo, Ama. Nararamdaman ka namin sa araw-araw ng aming mga buhay. Utang namin sa iyo, Panginoon, ang nararamdaman naming kapanatagan at kapayapaan sa puso sa aming ginagawang paglilingkod sa iyo. Salamat po sa pagtatawid mo sa amin sa araw-araw, sa pagdinig mo sa aming mga daing. Panginoon, tanggapin mo po sana ang pagtanaw namin ng walang hanggang utang na loob sa lahat ng mga kabutihan mo. Kalakip nito ang aming muling pakikiusap, Ama. Magpatawad ka po muli ng aming mga kasalanan. Patawarin mo po kami sa aming pagkukulang sa pagtupad namin sa aming mga tungkulin. Mapagtiyagaan mo nawa kami, Panginoon, sa buhay na ito. Ibig naming magpatuloy hanggang wakas. Sana linisin mong palagi ang aming mga puso. Ngayong kami po'y nagpatawad na sa mga nagkasala sa amin. Nagbubukas kami sa iyo ng aming mga puso. May kanya-kanya kaming mga ibig na ilapit sa iyo, Ama. Sana po, patuloy kang maawa sa aming lahat. Ito po ang pinakamalaking pag-asa namin sa pagpapatuloy sa buhay na ito. Ang awa mo, ang lingap mo sa aming mga magkakapatid, pakihipo mo nawa ang aming mga lupang katawan. Maawa ka po sa mga kapatid naming may mga mabibigat na mga karamdaman, may matitinding kirot na nararamdaman. Sana po, Panginoon, hipuin mo sila. Maawa ka po sa aming mga kapatid, ang mga may mabibigat na mga suliranin. Sana, Panginoon, pagpakitaan mo ng awa palagi. Ituro mo sa amin kung papaano kaming patuloy na makalalakad ng marapat sa iyong banal na harapan sa aming mga pagkakatipon. Lagi mo sanang isugo ang iyong banal na espiritu. Magbukas ka, Panginoon, ng puso namin at kaisipan upang ang pagkaunawang aming napapakinggan makapasok sa aming mga puso. Tulungan mo sana kami, Panginoon, makalakad kaming nararapat sa iyong banal na harapan. Sana kahabagan mo po ang aming mga kapwa-tao na nakikinig ng iyong mga salita, ang aming mga panauhin. Sana po'y buksan mo rin ang kanilang mga puso at ang kanilang mga kaisipan. At sana, Panginoon, sa aming muling pag-aaral ng iyong mga salita, patuloy mo sanang buksan ang pintuan ng iyong mga salita upang kami po'y maturo ang mga magkakapatid, maramdaman naming palagi sa aming mga puso ang kagalakan sa pagpapatuloy. Sana'y paghariin mo po ang iyong kapayapaan sa kabuuan ng aming pagtitipon. Marami pong salamat sa iyo, Ama, sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Muli po nating damhin sa ating mga puso, mga kapatid, ang mayamang awa ng Panginoon na Kanya dumidinig sa ating mga pagdaing at mga pakiusap sa Kanya, ang Kanyang patuloy na pagpapatawad sa ating nagagawang mga pagkakamali. At sa pagkakataon pong ito, sama-sama po tayong mag-alay sa Diyos ng isang awit ng pagpupuri. Awitin po natin ang awiting pinamagatang
Pangako ko. Si kapatid na Daniel Razon.
Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa inyong lahat mga kapatid at magandang araw po sa lahat ng ating mga panauhin. Salamat po sa pakikipagkaisa ninyo sa amin na makapakinig ng mga pananampalatayang ating itinataguyod na tayo po naman ay mag-aral ng mga katwiran at ng mga salita ng Diyos. At salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming mga paanyaya. At kami din po ay nag-aanyaya sa mga nagumpisa na po ng pakikinig ng ating Mass Indoctrination. Sana po ay maipagpatuloy ninyo. Nasa day 8 na po tayo para dito sa atin pong session na ito, mga kapatid. Umaasa po kami na sa tulong at awa ng Diyos ay matapos po ninyo yung pakikinig nito. At sa ating mga magkakapatid, tuloy-tuloy lang po na alalayan naman natin ang ating mga panauhin na matapos nila po ang ating ginagawang mass indoctrination. At sa ating pagpapatuloy sa oras na ito, kapatid na Rodel, ayan, sapat tayong kahit paano ay napag-aralan na natin yung iba't ibang mga aspeto noong nandoon sa sinasabi ng sulat ni Juan. May kinalaman ito sa pagtanggap, kapatid na Rodel. Kasi ang sabi, yung nagpapatuloy pero hindi nananahan sa aral ni Kristo, huwag niyong tanggapin. Kasi yung pagtanggap, kapatid na Rodel, importante yan no? Alam mo dapat kung ano yung tatanggapin mo at yung hindi mo tatanggapin. Opo. Naintindihan mo, no, kapatid na Rodel? Opo, kuya. Opo. Kaya, yun ay isang bagay na nakamarka din naman sa mga iniaral ng mga apostol. Iniaral sa banal na kasulatan yan, na kahimat kami anwika o isang anghel, ang sabi ni Pablo doon sa uno ng Galacia, mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Kita mo, no? Di ito, may kinalaman ito doon sa ipinangangaral nila. Ang pinangangaral nila, basically, kapatid na Rodel, yung tinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Opo. Kaya, ang sabi, kapatid na Rodel, ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay anong sabi, kapatid na Rodel? Tanggapin. Hindi po, kuya. Matakwil. Yan. Bakit? Ayon sa aming sinabi ng una, muling gayon ang wika ang aking sinasabi. Diba, no? Opo. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na, ay matakwil. Kita mo, no? Bakit Opo. naman tatanggapin mo ngayon yung nagpapatuloy pagkatapos, hindi dala yung aral. Hindi dala yung aral na ito. Di ano ibig sabihin, kapatid na Rodel? Dapat makita mo, no? Meron kang hindi dapat tanggapin. Opo. Meron ka namang dapat na tanggapin. Opo. Kasi pagtanggap ang pinag-uusapan dito, kapatid na Rodel. Opo. Kaya
Diyan pa rin mismo, kung papansinin mo sa sulat ni Juan, di nandyan tayo sa ikalawang Juan, Kung lilipat ka ngayon sa sulat naman niya sa ikatlong Juan, naalala mo ba yun, kapatid na Rodel? Ikatlong Juan po, kuya. Mm. Yung si ano. Huwag ka muna John doon Trevez. pupunta. Dito muna tayo. Dito muna tayo. Sa pagtanggap muna tayo. Sa 1:4, kapatid na Rodel. Pisa muna tayo dito, no? Opo. Wala nang dakilang kagalakan sa ganang akin na gaya nito na marinig na ang aking mga anak ay nagsisilakad sa katotohanan. Minamahal, ginagawa mo ang tapat na gawa sa lahat ng iyong ginagawa doon sa mga kapatid at sa mga taga-ibang lupa na siyang nangagpapatutuo ng iyong pag-ibig sa harapan ng iglesia, na iyong gagawa ng magaling kung iyong tutulungan sila ng nararapat sa Diyos sa kanilang paglalakbay. Sapagkat dahil sa pangalan, ay nagsiyaon sila na walang kinuhang anuman sa mga hintil. Nararapat nga nating tanggaping mabuti ang mga gayon upang tayo maging kasama sa paggawa ng katotohanan. Tamo, kapatid na Rodel, ano? Opo. Ano ngayon ang nakita mo na dyan? Sige. Binasa naman natin no? Sige. Opo, kuya. May kinalaman po sa pinag-uusapan po natin ngayon, pagtanggap at hindi pagtanggap. Hindi po lahat dapat tinatanggap mo. Meron ka dapat na itinatakwil. At pag-uusap aral, yung aral na ito, sabi ni Juan. Ang sabi naman ni Pablo, ang ebanghelyong ipinangaral ko na inyong tinanggap na. Pag mangangaral ng iba doon, dapat itakwil mo. Kay Juan naman, dadating sa bahay mo, hindi dala-dala ang aral na ito, huwag mong tanggapin sa bahay at huwag mong batiin para di makakaramay ka pag bumati ka doon sa kanyang masasamang gawa. Ito namang nasa ikatlong Juan, may kinalaman din sa pagtatanggapan nating mga magkakapatid, na pag nagtatanggapan tayo, magiging magkakasama po tayo sa paggawa sa katotohanan. Itong binabanggit niya, wala nang dakilang kagalakan sa ganang akin, sabi niya, na marinig ng aking mga anak nagsisilakad sa katotohanan. Minamahal, ginagawa mo ang tapat na gawa sa lahat ng iyong ginagawa doon sa mga kapatid at sa mga taga-ibang lupa, na siyang nangagpapatotoo ng iyong pag-ibig sa harapan ng iglesia na iyong gagawan ng magaling kung iyong tutulungan sila ng nararapat sa Diyos sa kanilang paglalakbay. Sapagkat dahil sa pangalan, ay nangagsiyaon sila na walang kinuhang anuman sa mga hentil. Yan, merong naalala ko sa point po na yan. Pero doon sa 8, nararapat nga nating tanggaping mabuti ang mga gayon upang tayo'y maging kasama sa paggawa sa katotohanan. Kailangan po tayong magtanggapan ng mga magkakapatid para tayo maging magkakasama sa paggawa sa katotohanan. Itong ganitong klase ng mga kapatid na idinidescribe ni Juan, pag ito ang tatanggapin mo, gagawa ka ng mabuti dahil magiging kasama tayo sa paggawa sa katotohanan kung tatanggapin nating mabuti ang mga gayon. Sabi ni Juan, yung mga gayon. Pag hindi gayon at tinanggap mo, makakasama ka rin. Pero sa paggawa, hindi sa katotohanan. Kuya. O di pag ganun, madadamay ka. Opo. Saan ka madadamay? Sa kanilang masasamang gawa.
Tama po. Di ba, no? Gawa kasi ang pinag-uusapan dyan, kapatid na Rodel, eh. Opo. Bakit? Meron bang ganun talaga, no? Nagpapatuloy, pero teka muna, iba ang agenda. Di ipagpapatuloy mo din muna ngayon dyan, kapatid na Rodel. Total, nandiyan ka na. Umpisahan mo ulit yung 8, tsaka mo ituloy. Opo. Nararapat nga nating tanggaping mabuti ang mga gayon. Di may nararapat tanggapin, kapatid na Rodel. Opo. At kung paano sinabi mo na si Pablo, meron na silang ipinangaral na tinanggap na ang wika ninyo eh. Opo. May tinanggap na kayo na aral no? Na Opo. yung ipinangaral nila Pablo, tinanggap na ninyo yun eh. Ngayon, kung halimbawa, meron naman ngayon mangangaral sa inyo ng iba doon sa aral na tinanggap na ninyo, di ba, no? Tinanggap na ninyo yun eh. Opo. Iba doon sa aral na tinanggap na ninyo sa amin, may tinanggap na kayo. Kung iba ngayon yun, iba kaysa inyong tinanggap na. Di may tinanggap ka na. Meron na po. May magpapasok ngayon, nagpapatuloy, pero iba dun sa tinanggap mo na, kasi may tinanggap ka na eh. Iba sa Opo. aral na ito. Anong aral? Di yung aral na tinanggap mo na. Opo. Kung ang sino man nagpapatuloy, sabi naman ni Juan, hindi nananahan sa aral ni Kristo. Ibig sabihin, umiiba na, Opo. hindi nananahan. Pag hindi ka nananahan, ibig sabihin, hindi ka na nag-stay, nagdadigress ka na. Hindi ka na Opo. nananatili doon. Na yun, pinakita nga sa earlier na discussion ni Juan na tinutukoy niya yung aral na narinig ng pasimula. Opo. Yung aral na mag-ibigan kayo. Yung aral sa pag-ibig, ang pag-ibig. Ito nga ang wika yung pag-ibig. Magsilakad kayo ayon sa kanyang mga utos. Narinig na ninyo yan noong pasimula na mag-ibigan kayo sa isa't isa. Ngayon, dadating ngayon. Tinanggap na ninyo yan, Dadating ngayon, hindi dala ang aral na ito. Wag niyong tatanggapin. Kasi may tinanggap na kayo. At Opo. yung tinanggap nyo na yun ang dapat ninyong pagpatuluyan. Yun ang dapat ninyong panahanan. Noong dinidiscuss na niya, sabi niya doon naman sa 3 Juan, tanggapin ninyo yung kasama sa paggawa sa katotohanan. Diba? Tanggapin ninyo yun. Pero sabi niya naman sa pagpapatuloy, kapatid na Rodel, diretso, 9. Ako'y sumulat ng ilang bagay sa iglesia. Datapwat si Diotrephes na nag-iibig magkaroon ng kataasan sa kanila ay hindi kami tinatanggap. Di meron naman pala, hindi naman tumatanggap. Opo. Bakit? Nag-iibig magkaroon ng kataasan sa kanila. Di ito, kapatid na Rodel, nasa iglesia rin. Opo. Kaya lang, ibig magkaroon ng kataasan sa kanila, merong ibig na ipatanggap na iba. Bakit? Ang sabi, kapatid na Rodel, hindi kami tinatanggap. Opo. Ano bang ibig sabihin ngayon doon ni Juan? Tuloy mo sa G's. Opo. Kaya't kung pumarian ako
ay ipaaalaala ko ang mga gawang kaniyang ginagawa O anong ginagawa? O kapatid na Rodel. na nagsasalita ng masasamang salita laban sa amin Mm. at hindi nasisiyahan sa ganito, ni hindi man niya tinatanggap ang mga kapatid. At silang mga ibig tumanggap ay pinagbabawalan niya at pinalalayas sila sa iglesia. Ano dapat? Tuloy. Tuloy natin. Minamahal, huwag mong tularan ang masama, kundi ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos. Ang gumagawa ng masama ay hindi nakakita sa Diyos. Pag tumulad ka dun sa masama, madadamay ka ba sa masama niyang gawa o hindi? Madadamay ka po, kuya. Madadamay ka. Tumulad ka kapatid na Rodel. Ano? Opo. Kaya nga, ito ang wika, ipaaalaala ko sa iyo. Ang mga gawang kanyang ginagawa. Dito kapatid na Rodel, may gawa na ginagawa na pag tinularan mo yung ginagawa niya, makakaramay ka. Bakit? Opo. Kasi yung ginagawa niya, masama, magagaya ka dun sa ginagawa niya masama. Na na hindi kami tinatanggap. Gustong magkaroon ng kataasan sa kanila, wika. Hindi kami tinatanggap. Kasi kung tinatanggap mo sila, yung dala-dala nila, tatanggapin mo. Anong kaniyang ginagawa? Nagsasalita ng masasamang salita laban sa amin. Di hindi nga dala-dala yung aral na iniaaral nila. Bakit? Masamang salita laban sa kanilang sinasabi. Di hindi na yung aral na dala nila. Bakit? Nagsasalita na ng laban sa kanila Kaya huwag mong tutularan ang wika yun. Huwag kayong tumulad doon sa masama. Kasi pag tumulad ka doon sa masama, ang gagawin mo, yung ginagawa nung masama. Huwag mong kalimutan, kapatid na Rodel. Ang dapat na gawin natin, magpaalalahanan. Tama. Tama po. Kaya nga sabi niya, ipaaalaala ko sa'yo. Opo. Nakita mo, no? Opo. Ipaaalaala ko sa'yo. Pumarian ako yung mga gawang kanyang ginagawa. Di magpapaalala sa'yo. No? Alam mo ba ginagawa niyan, kapatid na Rodel? Yan. Opo. Eto ginagawa. Nagsasalita ng mga salitang laban sa amin na masasamang salita na hindi nasisiyahan sa ganito, di man niya tinatanggap yung mga kapatid. Sino yung mga hindi niya tinatanggap na mga kapatid? Di yung hindi man nakikiisa sa kanya. Tama po, kuya. Tapos, yung mga ibig na tumanggap, pinagbabawalan sila. Pinalalaya sila sa iglesia. Ano ibig sabihin? Di kami ang mananatili. Papatuloy ka. Pinalalaya sa iglesia. Di ibig sabihin, nasa iglesia yung kapatid na Rodel. Pinapalayas lang. Sino pinalalayas? Yung ayaw sumang-ayon sa kanya. Opo, kuya. Dahil ang gusto niya magkaroon ng kataasan sa mga kapatid na ang dala-dala, iba. Ipaaalaala ko sa iyo, ang wika, yung mga gawang kaniyang ginagawa. Kaya alam mo, iba pinag-aralan natin, yung ginagawa mo, kapatid na Rodel, bahagi ng pagpapaalaala yun Tama po. Kaya, sa paggawa mo mismo, makapagpapaalaala ka, kapatid na Rodel. Opo. Bakit? Nakikita yung ginagawa mo, naaalaala ngayon yung dapat na gawin. Ngayon,
Ipaaalaala sa'yo yung ginagawa naman na hindi dapat na gawin. Pag nakita mo yung hindi dapat na gawin, maaalaala mo na yun ay hindi dapat gawin. Opo. Kaya kung gusto mo namang makapagpaalaala din, kapatid na Rodel, ng dapat na gawin, gawin mo kung ano yung dapat gawin. Amen. Kapag ginagawa mo yung dapat na gawin, nakakapagpaalaala ka din, kapatid na Rodel. Opo. Bakit? Di ba ikaw pag nakakita ka, halimbawa ng naglalaba, pag nakita, uy, o nga pala, no? Meron nga pala akong mga marurumi pang damit, hindi ko pa nalalaban. Totoo po yan. Naalala mo, hindi. Naalala po, kuya. Kaya alam mo, yung paggawa, sama-sama nating paggawa, kapatid na Rodel, nang dapat nating gawin, bahagi ng pagpapaalalahanan nating mga magkakapatid. Amen. Paano ka nakakapagpaalala? Di ba nakapagpaalaala ka doon sa nakita mo, uy, umaawit o nga pala. Nakakapagpaalala. Naintindihan mo ba, Brad Josel, paano sinasabi natin na makakapagpaalaala ka sa pamamagitan din ng ginagawa mo? Opo, kuya, sa tulong po ng Diyos, ito pong inyong hinimay na ito. Dalawang bagay po kasi yung aming agad na nakita. Dahil nga po, yun palang ginagawa natin, kung ito po'y ayon sa nararapat nating magawa, nakakapagpaalaala po tayo sa mga kapatid, sa dapat paalalahanan na ito ang dapat gawin. Pagka naman nakakita ka ng ang ginagawa ay hindi marapat, nakapagpapaalala naman sa iyo yon. In the same manner, nakapagpapaalala rin na hindi mo dapat gawin yun. Yung nakikita mong ginagawa niya na hindi marapat. At napakalaki po ng kinalaman pala nito, kuya, sa pagtanggap. Kagaya po ng iyong mga hinimay sa unang bahaging ito. Talaga pong, yung pong ipinangaral, makikita kasi sa gawa yun eh. And then susunod doon yung pagtanggap at hindi dapat pagtanggap pagka ang makikita mo naman na ang dala hindi yung aral na ipinangaral nila ng una na dapat sana'y tinanggap mo na ngayon ito, merong ibang darating. Kahit nga kami, sabi pa po ni Pablo o anghel, no? Yung Galatia 1:8 na sinabi ni Kuya kanina, meron talagang kinalaman po sa pagtanggap na pinag-aralan na natin And dito ko, na-excite po ako, kuya, kasi eto kako, lalalim nga talaga ito pa. Akala ko po tapos na po tayo Dahil nahimay pong mabuti ni kuya nung nakaraan sa ating pasalamat. Pero, eto nga, biro nyo yung salita na yan, napakamatimbang po nung pahayag ni Pablo na yan sa Galatia 1:8 Datapwat kahimat kami, kahit sila pa, o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Ibig sabihin, huwag mong tatanggapin kahit kami pa o anghel galing sa langit, ibang ipapangaral sa inyo kaysa doon sa tinanggap nyo na, doon sa inyong nakita at narinig na sa amin na ipangaral at tinanggap nyo na. Abay, pagkaganyan ang i-introduce sa inyo, matakwil. Ang sa 9, ang sabi ni Pablo, ayon sa aming sinabi ng una, kasi meron na nga silang ipinangaral ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na ay matakwil. Huwag niyong tanggapin. Huwag mong papasukin. Huwag mong bayaang maging bahagi gaya ng nitinuro ni Kuya nung nakaraan sa atin. Huwag mong i-accept yan. Yun pala yun. Kaya eto po yan, nung balikan ni Kuya itong kay Juan, sa ikatlong Juan, oo, meron talagang dapat tanggapin, no? Yung mga kasama sa paggawa sa katotohanan, kasi kasama yun Ang daladala nun, aral, ibig sabihin, na tinanggap natin pare-pareho. Doon sa talatang 8, striking po sa akin ko yung binasa po ninyo Nararapat nga nating tanggaping mabuti ang mga gayon. Ay, in no way na itatakwil mo yan.
na hindi mo tatanggapin, dapat tanggapin mong mabuti ang mga gayon eh. Kasi kasamang, ano yan eh, magiging kasama ka sa paggawa ng katotohanan. Eh kung ganun ang ginagawa nila, tinanggap mo sila, kasama mo sila sa paggawa sa katotohanan. Yung aral na tinanggap natin, na-introduce na sa atin, aral ng Ebanghelyo, pag-iibigan na narinig natin sa pasimula, yun ang dala nila, ay marapat talagang tanggaping mabuti ang mga gayon. Kaya ini-specify ni Kuya, may dapat tanggapin, may hindi dapat tanggapin. Eh itong si Joe Trepes, iba naman ang ginagawa. Hindi aral na tinanggap natin ang dala-dala nito. And in fact, siya pala'y isa rin doon sa mga sinasabi sa Biblia, mga nagpapatuloy. Pero ano po ang dala? Iba po ang dala. Hindi nananahan sa aral ni Kristo. At ang gusto nito, magkaroon ng kataasan sa mga kapatid. Yung ayaw na magpasakop sa kanya, na siya'y magkakaroon ng kataasan sa kanila, hindi niya tinatanggap yun, pinalalaya sa iglesia yung mga yun. Matindi pala ito. At ito ang ipinapaalala ni San Juan, na sinasabi niya, kaya't kung pumariyan ako, ay paalala ko ang mga gawang kanyang ginagawa. Pagpapaalala yun eh. Yung gawa na nakikita natin, nagpapaalala. Dalawang bagay yung pwedeng ipaalala nung dalawang klase ng gawa na makikita natin. Paggawang ayon sa nararapat na natutunan natin sa aral, nagpapaalala sa iyo na gawin mo yon. Nagpapaalala sa iyo na sundin mo yon, tumulad ka doon. Pero pagka naman taliwas, nagpapaalala naman sa iyo na huwag mo yang gawin, huwag mong tutularan, kaya ang bili ni San Juan, huwag mong tularan ng masama, ang tutularan mo yung mabuti. Ang ganda po ng mga hanay ng katwiran na yung Kuya. Na may talagang separation po eh. At makikitang maliwanag na meron talagang dapat tanggapin at merong hindi dapat tanggapin. That we ought to know, mga kapatid. Kasi pagka hindi mo alam, baka akala mo kung mo nasa iglesia, nagpapatuloy, lahat na lang ng gawin at nakikita mo sa kanya, sunod ka na sunod. Mali po pala yung ganoon. Magiging maingat tayo sa mga ganyan. Hindi dahil nakita mong nasa iglesia at nagpapatuloy kasama mo, akala mo, yung gawa naman hindi kagaya ng nararapat na makita sa isang tumanggap sa katotohanan sa mga narinig nating aral ng una. Pagka ganun po, huwag. Yun po ang aking nakukuha so far, Kuya. Kasi, eto, kapatid na Josel, kapatid na Rodel, pakibasa mo yung 12:9 ng Roma. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Kita mo, hindi ang pag-ibig maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan nyo yung masama, makisanib kayo sa mabuti. Ano yung tinutukoy niyang isa dyan na pakikisaniban mo mabuti? Sinasabi niya nga pag-ibig, kapatid na Rodel. Ang pag-ibig, maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan nyo yung masama, makisanib kayo sa mabuti. Kaya mayroong pakikisanib. Ang pakikisanib, kapatid na Rodel, pakikipagkaisa. Diba? Pagka sumasanib ka, nakikipagkaisa ka. Ngayon, meron hindi dala ang aral na ito. Ba't ka makikipagkaisa doon sa hindi dala yung aral na ito? Na ang tinutukoy niya doon sa discussion niya, yung aral ng pag-iibigan. Yung aral ng pag-ibig, kapatid na Rodel. Pagka nakipagkaisa ka, doon sa hindi dala yung aral ng pag-ibig, anong mangyayari sa'yo? Madadamay ka doon sa ginagawa nun, kapatid na Rodel. Kaya, yung sinasabi na tayo na mga magkakapatid, wag mong patutuluyin yun. Wag mong patutuluyin. Tingnan mo di ba anong sabi? Wag ninyong papatuloyin yun. Papatuloyin mo ba yun, kapatid na Rodel? Di po, Kuya. Sabi nga wag ninyong tanggapin. Ibig sabihin, pag hindi mo tinanggap, huwag mong patuloyin. Opo. Pag tinanggap mo,
pinatutuloy mo yun. Tama Alin ang po. pinatutuloy mo? Pinatutuloy mo yung aral na dala-dala niya na hindi naman yung aral na ito. Opo. Ano ba ang dapat, kapatid na Rodel? Patuloyin o hindi? Hindi po, Kuya. Ang dapat, kapatid na Rodel, eto. Tingnan mo ha. Sabi mo dapat bang patuloyin o hindi? Ano sagot mo? Hindi po dapat patuloyin. Sino? Yung may dala ng ibang aral, Kuya. Oo, yan. May dala ng ibang aral. Pero, kung ang dala, kapatid na Rodel, yung aral na ito, ano ang dapat? Eto, basa tayo, kapatid na Rodel. Opo. 15:5 ng Roma. Opo. Loobin nawa ng Diyos ng pagtitiis at paggiliw na kayo ay magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa Kapatid na ayon Rodel, kay Kristo. pag sinabing magkaisa ng pag-iisip, pareho kayo. Opo. Papareho ka dun sa pag-iisip nung kung kanino ka nakikipagkaisa. Tama po. Ay di pagka yung pareho kayo ng isip, pareho kayo ng gagawin. Opo. Di ba, no, kapatid na Rodel? Opo. O ngayon, ang sabi ni Pablo, loobin nawa ng Diyos ng pagtitiis at paggiliw na kayo ay magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa. Paano ngayon yon kung ang dala-dala hindi yung aral na ito? Tapos ngayon, makikipagkaisa ka ng pag-iisip dun sa hindi dala ang aral na ito. Patutuloyin mo yung hindi dala yung aral na ito o tatanggapin mo, kapatid na Rodel. Di makakaisa ka ng isip nun. Tama po. Makakaisa ka ng paggawa. Kaya nung sabihin ni Juan, nakakaramay sa kanyang mga masasamang gawa. Pagka nakaramay ka, nakikiisa ka, kapatid na Rodel. Opo. Diba sabi, nakikiramay po. Ano ibig sabihin nakikiramay? Kung ano yung damdamin nung pinakikiramayan mo, nakikiisa ka. Opo. Nakikidalamhati ka. Ito, nakakaramay sa masasamang gawa. Anong ibig sabihin? Nakakasama ka, nakakaisa ka dun sa kanyang masasamang gawa. Bakit ka nakakaisa o nakakaramay sa kanyang masasamang gawa? Kaya ka nadadamay na sinasabi, ginagawa mo na din yung ginagawa niya. Opo. Yung isip mo, yun na din yung isip niya, yun na din ang isip mo. Yung aral na dala niya, yun na din ang magiging aral na dala-dala mo. Hindi yun ang aral na ito. Hindi yun yung aral na iniaral ng Panginoon. Hindi yun yung aral na narinig na ninyo nung pasimula. Ba't ka naman makikiisa dun? Bakit mo naman yun tatanggapin? Ba't ka dun makikipagkasundo? May pagkakasundo ba ang templo ng Diyos sa templo ng mga Diyos-Diyusan? Wala, kapatid na Rodel. Hindi dapat. Ngayon, ang sabi ni Pablo, kung babalikan natin ngayon yung Roma, kapatid na Rodel, basa tayo. Sige, tsaka mo ituloy. Opo. Loobin nawa ng Diyos ng pagtitiis at paggiliw na kayo ay magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus. Upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig Kapatid ay na Rodel, teka muna. Pagka magkaisa kayo ng pag-iisip, anong mangyayari, magkakaisa na po ng bibig o ng sasabihin. Ano ibig sabihin? Kaya nga, upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig,
O kaya kayo may isang bibig lang din, ano, kapatid na Rodel? Mayroon kayong isang bibig. Sa pamamagitan ng isang bibig, kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig. Kasi ang ibinibigay na bibig, kapatid na Rodel, isa lang eh. Opo, kuya. Di ba? Bibigyan ko kayo. Anong binibigay? Ano, kapatid Isang na Rodel? bibig. 21:15, basa. Opo. Sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig, No, ilang bibig, kapatid na Rodel, lang bibigay? isang bibig, kuya. Bakit? Kasi dapat isa pag-iisip di isang bibig. Amen. Kung halimbawa, nagkaiba, iba rin yung sasabihin mo, no, kapatid na Opo. Rodel, naintindihan mo. Kaya Opo. ngayon, ang sinasabi ngayon ni Pablo, upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig. Kasi magkakaisa kayo kapatid na Rodel Magkakaisa kayo ng pag-iisip. Hindi naman pwedeng magkakaisa kayo ng magkaiba ang aral na dala-dala ninyo. Paano Opo. kayong isang pag-iisip nun? Hindi yung dala ang aral na ito. Hindi yung aral na itinuro nung pasimula, yung pag-iibigan ng magkakapatid. Hindi yun ang aral na dala. Pagkatapos ngayon, magkaisa kayo, kamo. Magkaiba. Hindi pwede yun Pag nagkaisa kayo nun, kung ano yung tinatanggap niya, yun ang tinatanggap mo. Kung ano sinasabi niya, yun ang sasabihin mo. Kung ano yung ginagawa niya, yun ang ginagawa mo. Kaya damay ka sa masasamang gawa dahil kung ano yung ginagawa niya, yun na din ang gagawin mo. Pag sinabing karamay ka, kapatid na Rodel, kaisa ka. Nakakaramay, nakakaisa ka. Opo. Naintindihan mo ibig sabihin, kapatid na Rodel? Pag nakaramay ka, kaisa ka. Opo. Bakit nagkaganon? Kasi, tinanggap mo Opo. Pag tinanggap mo yun, bakit? Nakipagkaisa ka Binati mo yun Nakipagkasundo ka dun di ba kapatid na Rodel? Doon ka nakipagkasundo di nakaisa ka. Ang sabi kapatid na Rodel, dapat magkaroon kayo magkaisa kayo ng pag-iisip sa isa't isa. Paanong pagkakaisa ng pag-iisip, kapatid na Rodel? Ayon kay Kristo. Maliwanag naman yun no? Magkakaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo. Ano ba yung ayon kay Kristo? Ang ayon kay Kristo, narinig nyo na yung sinabi ng pasimula. Mag-ibigan kayo. Yun ang sinabi ng pasimula Yun ang ayon kay Kristo Na ang sabi ni Kristo, kung paanong iniibig ko kayo, mangag-ibigan kayo sa isa't isa. Yun ang dala-dala ni Kristo na dapat doon tayo magkaisa. Kaya nga, mangagbatian kayo ng halik ng pag-ibig. Bakit? Kasi dapat magbabatian tayo ng halik ng pag-ibig. Kailan tayo magbabatian ng halik ng pag-ibig? Alam mo kasi pagka naghahalikan, kapatid na Rodel, sabi nga, yung kapayapaan, sabi doon sa awit, 85 Gs ng awit, basa, kapatid na Rodel. Opo. Kaawaan at katotohanan ay nagsalubong. Katwiran at kapayapaan ay naghalikan. Kapatid na Rodel, pag nagsasalubong, nag-iisa yun, ibig sabihin. Diba? Saan ka naman nakita ng, nakasalubong ko ba't mo nakasalubong? Isa kayo ng dinaanan. Opo.
Di mo na pwedeng makasalubong yung iba. Dala-dala iba. Nasa ibang daan. Paano mo nakasalubong? Kasalubong ika kami. Saan? Nasaan ba siya? Nasa Quiapo. Saan ka ba? Nandito ika ako sa, nandito ako sa Cubao Paano kayo nagkasalubong? Di ba? Opo. Ang nagkakasalubong, yung nagkikita sila. Nagsasalubong sila. Pag nagsalubong kayo, ang dala-dala iba ang aral, ibig sabihin, doon ka nakipagkaisa. Doon ka nakipagbatian, kapatid na Rodel. Doon ka nakipagkasundo. Opo. Kaya, hindi ka dapat doon makikipagkasundo. Kung hindi, dapat doon sa maidala-dala noong aral na iniaral na ng pasimula. Diba, kapatid na Rodel? Kaya ano ang sabi? Basahin mo ulit yung 5. Makikita mo na ngayon, tuloy mo. Loobin nawa ng Diyos ng pagtitiis at paggiliw na kayo ay magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus. Upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig ay luwalhatiin ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Tuloy. Sa ganito'y mangagtanggapan kayo, gaya naman ni Kristo, na tinanggap kayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Kita mo, kapatid na Rodel. Opo, Di, magtatanggapan tayo pagka nagtanggapan tayo, tatanggapin kita, tatanggapin mo ako. Ano yung tatanggapin natin sa isa't isa? Pag sinabing magtanggapan tayo, sa ganito, papaano? Magkaisa kayo ng pag-iisip. Sa ganito, magtanggapan kayo. Ganun pala pagtatanggapan Nagkakaisa kayo ng pag-iisip Ganun ang dapat na pagtatanggapan. Pagtatanggapan na magkaisa tayo ng pag-iisip. Kaya pag tinanggap mo ako, kaisa kita ng pag-iisip. Opo. Pag tinanggap kita, kaisa ka ng pag-iisip ko, kaisa mo. Magkaisa tayo ng pag-iisip. Paano tayo dapat magtanggapan? Magkakaisa tayo ng pag-iisip ayon kay Kristo Jesus. Dala ibang aral. Paano mong makakaisa ngayon yun? Paano mong tatanggapin yun? Kaya magtatanggapan tayo, kapatid na Rodel. Kaya sabi, huwag niyong tanggapin. Tatanggapin mo ba? Hindi po. Sino? Yung hindi nakikipagkaisa ng pag-iisip ayon kay Kristo. Na ano yung ayon kay Kristo? Nadinig na ninyo nung pasimula Nasusundan mo ba, kapatid na Rodel? Opo, kuya. Walang Diyos. Di anong dapat na makita natin ngayon dito sa punto ng ating pinag-aaralan? Gusto ko, kapatid na Rodel, kasi na sa tulong ng Diyos, makita natin yung pananaw na bakit sinasabi yung huwag mong babatiin. Huwag niyong tatanggapin. Ibig sabihin, huwag kang makipagkaisa doon kasi utos nga sa atin magtanggapan Opo. Pero ito, sinasabi, huwag ninyong tanggapin. Hindi kasama yun. Kasi ang sinasabi, magtatanggapan tayo. Ang pagtatanggapan, yung pagkakaisa natin ng pag-iisip ayon kay Kristo. Dahil ang sabi ni Pablo, sa ganito, paano, kapatid na Rodel, alam mo, malalaking punto yan ngayon na dapat makita natin Nung sabihin ni Pablo, dun sa 15:7, sa ganito, may tinutukoy siyang paraan.
Opo. Kung paano din naman yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, sa ganito'y makikilala kayo ng lahat ng mga tao. Paanong paraan makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad? Kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Oh. Sa ganito, magtanggapan kayo. Gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo. Ano yung sa ganito magtanggapan kayo? Magkaisa kayo ng pag-iisip sa isa't isa. Ay di hindi, kapatid na Rodelito, magkakaisa tayo ng pag-iisip sa isa't isa batay o ayon sa isip ko o kaya ayon sa isip mo. Kung hindi, ayon kay Kristo Jesus. May pinagkakaisahan tayo ng pag-iisip na yung pinagkakaisahan natin ng pag-iisip ayon kay Kristo Jesus. Doon tayo nagkikita. Doon tayo nagsasalubong, kapatid na Rodel. Doon tayo nagbabatian, kapatid na Rodel. Doon tayo magkabati. Doon tayo magkaisa, doon tayo magkasundo, doon tayo nagsasalubong. Saan tayo nagsasalubong? Na kay Kristo ka, na kay Kristo ako. Oh. Hindi ako na kay Rodel o na kay Josel. Ganon. Hindi tayo magsasalubong eh. Opo. Kakaiba yun, kapatid na Rodel. Para tayo magsalubong, dapat magkaisa tayo. At saan tayo magkakaisa? Ayon kay Kristo. Hindi yung ayon sa sinasabi mo o ayon sa sinasabi ni Brad Josel o ayon sa sinasabi ng kahit na sino. Kung hindi ayon kay Kristo. Ano yung ayon kay Kristo, kapatid na Rodel? Ang ayon kay Kristo, ito ang sabi niya. Mag-ibigan kayo sa isa't isa. Kaya kung hindi dala yung aral na yan, huwag niyong tanggapin. Huwag kayong makipagkaisa doon. Ang liwanag naman eh. Huwag ninyong tanggapin. Huwag kang makikipagkaisa doon. Pero, kung ayon kay Kristo, magtanggapan kayo. Tatanggapin kita, tatanggapin mo ako. Ayon kay Kristo, kapatid na Rodel. Opo. At sa pamamagitan ng gagawin mo, gagawin ko, maipaalaala ko sa iyo, kapatid na Rodel, kung ano yung ayon kay Kristo. Maipaalaala mo sa akin yung ayon kay Kristo. Kaya magpapaalalahanan tayo. Paano yung sinasabing pagpapaalalahanan? Hindi ba sinasabi din ni Pablo doon sa sulat sa mga taga-Kolosas? Manahanawang sagana sa inyo. Ano yun, kapatid na Rodel? 3:16, basahin mo. Opo. Manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Ang alin, kapatid na Rodel? Ang salita ni Kristo, kuya. Kayo'y mangagturuan ng ano? Tuturo. Ng salita ni Kristo. Ayan. Magpaalalahanan sa isa't isa. Ng ano? Ng salita po ni Kristo. Hindi ba? Bakit? Kasi dapat magkaisa tayo ng pag-iisip ayon kay Kristo. Amen. Magtatanggapan tayo ayon kay Kristo. Gagawa tayo ayon kay Kristo. Kaya, ipaalaala ko sa iyo ang gawang kanyang ginagawa. Bakit? Kasi yung gawa, kapatid na Rodel, pagka ginagawa mo ang isang bagay, maaalaala mo. Makita mo pa nga lang may naaalala ka na Di ba? Totoo hindi, kapatid na Rodel. Opo, kuya. Minsan, wala pang action, kapatid na Rodel. May naipapaalaala na sa'yo yung nakikita mo Tama o hindi? Nakakita mo yung picture. Naalala ko. Bakit? May nakita kang larawan Minsan nga, napunta ka sa nadaanan mo yung bahay ni Sis Lanlan. Naalala ko May naalala ka? Wala. Meron, kuya.
Oh, di ba? Nakakapagpaalaala sa iyo yun eh. Opo. Kaya halimbawa, yung gawa, nakikita mo, papaalaala sa iyo yun, kapatid na Rodel. O, kung hindi man, sinasabi naman na ipaalaala din sa iyo sa pamamagitan ng salita. Naalala mo ba nung, ano yun? Nung araw, di ba? Oh. Di ba ganun, kapatid na Rodel? Oo, totoo po yan. O ngayon, saan tayo magpapaalalahanan? Magpaalalahanan tayo kasi ang liwanag manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Di dapat manahan sa atin yun, manatili sa atin. Magtuturuan tayo sa salita ni Kristo. Magpapaalalahanan tayo sa salita ni Kristo. Kung ano ang gagawin mo, hindi ang gagawin mo yung ayon sa sinabi ni Kristo. Pag ginagawa mo yun, na ipaalala mo din yung salita ni Kristo. Dahil ang ginagawa mo, yung salita ni Kristo. Magtatanggapan tayo. Paano tayo magtatanggapan? Magtatanggapan tayo sa pamamagitan ng pagkakaisa ng ating mga pag-iisip. Yun ang pagtatanggapan. Sa ganito. Naintindihan mo ba yun, kapatid na Rodel? Sa Awa po sa Diyos, ganito, mga tanggapan kayo. Yun yung paraan ng pagtatanggapan. Opo. Hindi tatanggapin ko kung ano yung ano lang gusto mong tanggapin ko. Tanggapin mo yung ano gusto kong tanggapin mo. Hindi ganon. Kung hindi, magtatanggapan tayo sa ganito. Sa ganito. Paano? Magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo. Kasi yun ang kadugtong nun kapatid na Rodel. Opo. Kasi yung sumunod na upang, yun yung dahilan ba't kailangang magkaisa. Tingnan mo ha. Opo. Para lang mahimay natin mabuti. Diba? Lagay mo yung 5, split mo sa 6, split mo sa 7. Tingnan mo ha, kapatid na Rodel. Naka 3-way split yan. Tawag dyan sa broadcast, 3-way split. Ayan, edi naka 3-way ka. Tingnan mo mabuti, kapatid na Rodel. Opo. Loobin nawa ang sabi doon sa 5 ng Diyos ng pagtitiis at paggiliw na kayo ay mga kaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus. Anong dahilan? Upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig, ay luwalhatiin ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo para maluwalhati natin ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dapat na tayo ay magkaisa ng pag-iisip ayon kay Kristo Jesus. Sa ganito ay magtanggapang kayo. Alin yung sa ganito ay magtanggapang kayo? Yung pinanggalingan nun, yung magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus. Sa ganito'y magtanggapan kayo. Diba? Kaya Opo. kung i-rearrange mo ngayon yan, kapatid na Rodel, magkaisa ng pag-iisip, lagay mo kapatid, huwag mo alisin. Magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus. Sa ganito'y magtanggapan kayo upang kayo na may isang pag-iisip. Nakita mo na, kapatid na Rodel. Opo. Nasusundan mo ba? Awa po ng Diyos, kuya. Opo. Yan. Kaya, ano lang ang ibig nating sabihin ngayon, kapatid na Rodel? Pagka sinasabi yung pagtatanggapan, mahalaga maisip natin, wag niyong tanggapin. Meron kang hindi tatanggapin, meron ka namang tatanggapin. Paano mo tatanggapin? Magkakaisa tayo ng pag-iisip
ayon kay Kristo. Ganun tayo magtatanggapan. Kung dadating naman yung may dala ng ibang aral, iba dito sa aral na ito na narinig na ninyo noong pasimula, huwag niyong tanggapin. Huwag kayong makipagkaisa. Bakit? Pag nakipagkaisa ka doon, madadamay ka sa kanyang gawang masama. Bakit? Kasi kung ano yung gawa niya, yun na din ang gagawin mo. Dahil nakikipagkaisa ka. Nakikipagkasundo ka. Nakikipagbati ka, kapatid na Rodel. Dahil yun ang magiging pareho na ninyong gawain. Magsasalubong kayo eh. Opo. Sa halip ngayon na kayo ay magsalubong, magbatian kayo ng halik ng pag-ibig, hindi sa halik ng pag-ibig kayo magbabatian. Sa iba kayo magbabatian. Iba sa aral na ito. Opo. Na hindi yun ang dapat nating pagkaisahan. Hindi sa ganoon tayo magtatanggapan. Sa ganito magtanggapan kayo. Di saan tayo magtatanggapan? Dito tayo magtatanggapan ayon kay Kristo. Pagkaiba ang aral, lalabas, hindi tayo nagtatanggapan doon sa ayon kay Kristo. Dahil iba yung aral eh. Hindi mo, kapatid na Rodel? Opo, kuya. Opo. Kaya alam mo dapat kung alin ang tatanggapin at hindi tatanggapin. At pag sinabing madadamay ka kapag ka ikaw ay bumabati ka sa Kanya, ang sino man bumabati, nakikipagkaisa ka, nakikipagkasundo ka, doon sa ibang kaisipan at hindi pag-iisip na ayon kay Kristo o hindi ayon sa aral na ito. Kaya, huwag mong patuloyin yun, kapatid na Rodel. Opo. Huwag mong tatanggapin. Di ba, pagka tinatanggap mo ba sa bahay mo, kapatid na Rodel, pag sinabing tinanggap mo sa bahay mo, anong ibig sabihin? Pinapasok mo, hindi. Pinapasok po yun, kuya. Sasabihin mo nga, tuloy po kayo. Ayun, kapatid na Rodel. Di ba? Opo. Ano ibig sabihin, kapatid na Rodel? Pagka pinapatuloy mo, Ay tinatanggap mo po, kuya. yan. Nakikipagkaisa ka sa kanya. Di ibig sabihin, pinatuloy mo. Opo. Alam mo ba, kapatid na Rodel, may dapat ka naman talagang patuloyin eh. Opo. Alin ang dapat mong patuloyin? Yung ang dala, yung aral na ito. Tama po. Tama ba o hindi? Tingnan Tama mo, po, kapatid kuya. na Rodel, Basa tayo. Sige, pakibasa mo. Unang Pedro 4:8. Opo. Nauna sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan, Na na mangagpatuluyan kayo ng walang bulong-bulungan. paano Yan. tayo magpapatuluyan, di ba? Una nga sa lahat, maging maningas kayo sa pag-iibigan, di ba? Sapagkat Opo. ang pag-ibig nagtatakip ng karamihang kasalanan. Magpatuluyan kayo. Saan tayo magpapatuluyan? Di din sa pag-ibig. Tama po. Di ba? Opo. Patutuloyin kita sa pag-ibig, patutuloyin mo ako sa pag-ibig. Pero pagka hindi yun ang dala-dala, huwag mong patutuloyin, kapatid na Opo. Rodel. Tama po. Di ba? Kasi Opo. ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa, ipaglingkod sa inyo rin, na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos.
na kung ang sino may nagsasalita ay gaya ng sa mga aral ng Diyos. Tignan mo kapatid na Rodel. Opo. Di ayon sa gaya ng sa aral ng Diyos. Pag sinabi gaya ng sa aral ng Diyos, dito sa aral na ito. Iniaaral sa atin. Diba? Hindi dun sa ibang aral. Ano nga ibig sabihin? Doon tayo magpapatuluyan, kapatid na Rodel. Magpapatuluyan tayo sa aral na ito. Magtatanggapan tayo sa aral na ito. Kaya kung hindi sa aral na ito, kapatid na Rodel, huwag mong patuloyin. Huwag mong papasukin sa iyo yung ganyan. Huwag mong salubungin sa iyo yung ganyan. Huwag mo siya dyan batiin, kapatid na Rodel. Huwag dyan sa punto mo na yan. Huwag kayo dun magkita. Huwag kayo dun magsalubong. Biruin mo, magsasalubong kayo doon sa aral na hindi aral na ito. Doon kayo magkakasundo. O di pag doon kayo nagkasundo, wala, nalihis ka na, kapatid na Rodel. Opo. May nadagdag ba sa'yo, kapatid na Rodel, sa pag-aaral natin ngayon? Ay, awa po ng Panginoon, Kuya. Salamat sa Diyos, Nabalikan niyo po itong puntong ito para mas maging maliwanag talaga sa atin yung punto ng pagtatanggapan at ng hindi mo dapat naman na tanggapin. Dahil nakita na po natin meron kang tatanggapin na ikapapahamak mo dahil madadamay ka sa kanyang mga masasamang mga gawa. Dito nakita po natin, nung nakaraan nakita na natin yun yung hindi dala ang aral na ito. Aling aral yon? Yung aral ng pag-ibig, na mag-ibigan tayo sa isa't isa. Hindi niya dala ang aral na yon. Iba yon. Iba ang dala niya. Dumating sa'yo, ang dala niya'y iba. Diba? Huwag mong tanggapin sa bahay. Huwag mo siyang babatiin. Nakita na natin yung huwag babatiin, huwag kang makikipagkaisa sa kanya, huwag kang makikipagkasundo sa kanya. Dahil pag nakipagkaisa ka, saan kayo magkakaisa? Doon sa dalan niya na ibang aral. Ano magiging resulta nun? Nakipagkaisa ka doon sa dalan niyang aral, di yun din ang gagawin mo. Kaya madadamay ka sa masasamang gawa niya. Doon sa puntong yon, doon ka madadamay sa masasamang gawa, yun yung ibig sabihin na pag binati mo siya, madadamay ka sa kanyang masasamang gawa, nakipagkasundo ka kasi sa kanya. Tinanggap mo kasi Kasi hindi mo matatanggap yung hindi mo kasundo Kaya nga ang utos sa atin, magkasundo tayo para makapagtanggapan tayo hindi kayo magkasundo, paano mo tatanggapin? Kaya mo siya tinatanggap, nakikipagkasundo ka sa kanya, doon sa daladala niya, na hindi ang aral na ito na sinasabi ni Juan. Kasi ang mga Kristiyano, may tinanggap na tayo Si Pablo, sabi niya, yung ebanghelyong ipinangaral ko na tinanggap nyo na, natanggap na ninyo. Pag iba sa natanggap nyo na, ang dadating sa inyo, itakwil nyo. Yun ang kabaligtaran ng pagtanggap. Huwag mong tanggapin, itakwil mo. Pagka iba na, ito rin yung kay Juan naman, huwag mong tanggapin sa bahay. Huwag mong pagbubuksan ng pinto. Huwag mong patuloyin. Di ba, pag tinanggap mo kasi, pinapatuloy mo. Pag tumuloy, magkakasundo kayo. Kaya mo pinatuloy, tinatanggap mo siya. Makakasundo mo siya. Yun po ang sinasabi ng Biblia. Dapat, alam mo kung ano ang tatanggapin mo, ano yung dapat na ire-reject mo. Sa kabilang banda naman, meron naman yung aral na ito, na dala-dala ng mga apostol, meron naman, hindi niya tinatanggap. Yun naman ang itinatakwil niya. Bakit? Meron kasi siyang ibig na ipatanggap na iba. Yun yung kagaya ni Diotrephes naman, na iibig magkaroon ng kataasan sa kanila. Di niya tinatanggap ang mga apostol. Samantalang, pag tinanggap mo yung mga kasama sa paggawa sa katotohanan, makakasama ka sa paggawa. Pag tinanggap mo yon, mabuting bagay yung gagawin mo dahil magiging kasama ka sa paggawa sa katotohanan. Kaya hindi ka pwedeng hindi tumanggap Pag ang tatanggapin yung mga dala-dala ang aral ni Kristo, dapat tanggapin mo yon. Dahil pag tinanggap mo yon, makakasama ka sa paggawa sa katotohanan.
Meron nang pinapatanggap iba, kagaya ni Diotrephes, di naman niya tinatanggap. Yung mga apostol, di niya tinatanggap yung mga kapatid talaga sa iglesia. Di niya tinatanggap yun. At yung gustong tumanggap sa mga kapatid, pinagbabawalan pa niya at pinapalayas pa niya sa iglesia. Kaya ano yan nasa iglesia po yan mga kapatid. Minsan nga ang claim nila, silang nagpapatuloy, silang nananatili. Ganun, whatever, mga kapatid. Pero ang makikita mo sa kanila, hindi pag-ibig. Kabaligtaran ng pag-ibig. Pag yan napakinggan mo, accidentally napakinggan mo, ang madidinig mo dyan, puro puot, puro kapaitan, puro panglalait, yan ang maririnig mo Alam na alam mo kasi magkaiba po yan Iba yung nananahan sa aral ni Kristo, na ang aral ni Kristo mangag-ibigan sa isa't isa. Yun yung daladala ng aral na yon. Kaya pag tinanggap mo yan, matatawiran ka na nung daladala niya, bandang huli, kasama ka na niyang nagsasalita, kasama ka na niyang gumagawa nung masasamang gawa niya. Kaya hindi mo po dapat na matanggap yan. Pag ang pag-uusap, pagtatanggapan, tayong mga magkakapatid, sa anong punto tayo dapat na nagtatanggapan? Anong pagtatanggapan ang itinuturo ng Biblia? Mga kapatid, napakagandang punto nun Sa ganito'y mangagtanggapan kayo sa isa't isa. Sabi ni Pablo, gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo sa kalwalhatian ng Diyos. May nakuha na tayong punto dun Malakas ka, may mahina sa pananampalataya, tanggapin mo. Alam natin yun nadinig natin yun Pero itong puntong itong sa ganito, mayroong mode, mayroong manner ng pagtatanggapan na dapat makita sa ating nagtatanggapan sa loob ng iglesia dahil utos pong magtanggapan sa ganito, parang yung sinabi ni Kristo, sa ganito, makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad. Sa ganito, saan? Paano? Kung kayo'y nangag-iibigan sa isa't isa. Ang sabi po ni Kristo, dito sinasabi naman ni Pablo, sa ganito kayo mga tanggapan. Ang ganda pala ng punto noon mga kapatid. Sa ganito, paano? Paraan ito paano tayo magtatanggapan? Doon sa 15:5, loobin nawa ng Diyos ng pagtitiis at paggiliw na kayo magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus. Ba dapat pala magkaisa tayo ng pag-iisip? Hindi sa pag-iisip ko, hindi sa pag-iisip ng kahit na sino, kundi magkakaisa tayo ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus. Doon tayo dapat nakaipon. Ayon kay Kristo Jesus, magkakaisa tayo ng pag-iisip. Ang kadugtong na talata, upang. Diba? Bakit kailangan tayo magkaisa ng pag-iisip? Upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig. Aba, naalala ko rin yung sitas Bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan. Lahat sila may isang bibig lang. Anong bibig yon? Mga kapatid, bakit magkakaroon ng isang bibig? Kasi nagkakaisa kasi ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo. Pagka ganun ang nangyari sa atin, magkakaisa tayo ng pag-iisip, magkakaroon tayo ng isang bibig. Diba? Isang bibig ay luwalhatiin ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pag nagkakaisa tayo ng isip, nagkakaisa na rin tayo ng bibig. Pare-pareho na rin tayo ng sasabihin. Diretso mo na. Pare-pareho na tayo ng gagawin. Magkakasama na tayo sa gagawin, mga kapatid. Magkakasama na tayo sa paggawa. Yun yung sinasabi ni Juan, tanggapin ninyong mabuti ang mga gayon upang kayo'y makasama, maging kasama sa paggawa sa katotohanan. Makakaisa kanila sa paggawa kasi pag tinanggap mo sila tinanggap mo, kaisa mo sila. Yung ginagawa nila, gagawin mo rin. Kung bibig naman ang pag-uusapan, ang pananalita nila, ganun din ang pananalita mo. May isang bibig na lang tayo. Talagang matutupad talaga yun, Talagang magkakaroon tayo ng isang bibig. Yung sinabi ni Kristo na yon, bibigyan ko kayo ng isang bibig. Paano mangyayaring magkakaroon tayo ng isang bibig? Kung tayo po ay magkakaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo. Ayon lahat tayo kay Kristo Doon tayo nagkakaisa ng isip may isang bibig lang tayo ngayon, mga kapatid. Bakit? Pati bibig natin magkakaisa. Magkaisa nga ng isip Di magiging magkakaisa ng pati bibig, pati paggawa, magkakaisa na tayo. Pagdating dun sa 15:7, sa ganito'y mangagtanggapan kayo.
Itong 15:7, ito po ang resulta naman nung gagawin natin doon sa, ito naman ang paraan ng pagtatanggapan na dapat mangyari sa atin. Sa ganito'y mangagtanggapan kayo. Gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo sa kalwalhatian ng Diyos. Sa ganito magtanggapan kayo. Paano? Mga kapatid, balik ka sa 15:5. Sabi niya, kayo'y mangagkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus. Sa ganito'y mangagtanggapan kayo. Di nagkakaisa tayo ng pag-iisip. Ganun tayo magtatanggapan. Ano ngayon ang mga mangyayari? Upang kayo. Nagtatanggapan na tayo Kasi nagkakaisa na tayo ng pag-iisip mga kapatid. Kay Kristo Jesus, ayon kay Kristo. Magkakaisa na tayo. Nagtatanggapan na tayo sa isa't isa sa ganung paraan. Upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig, luwalhatiin ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo. Nagtanggapan tayo sa paraang itinuturo ni Kristo na nagkakaisa tayo ng pag-iisip. Sa paggawa, magkakaisa po tayo. Pati sa pananalita, sa pagpupuri, magkakaisa na po tayo. Kaya yung pakikipagkaisa, yun yung pagtatanggapan. Kaya pag tinanggap mo, yung may dala ng ibang aral, nakikipagkaisa ka doon. Yung isip na dala-dala nun, na hindi ayon kay Kristo, makakaisa ka na niya ng isip. Pag nakaisa ka na niyang isip, pagmasdan mo, pareho na kayo ng tabas ng dila. Pareho na kayo ng ginagawa. Bakit? Damay ka na Kasi ginagawa mo na rin yung ginagawa niya dahil pinatuloy mo na. Tinanggap mo na kasi siya. Mga kapatid, kaya ingat tayo. Meron tayong dapat tanggapin, meron po tayong hindi dapat na tanggapin. Kasi po, yung pagtanggap, kasi kagaya sa atin, utos sa atin, magbatian tayo ng halik ng pag-ibig. Pagka sinasabing hahalik ka, maglalapat magkakaisa Mga kapatid, paano nangyari yon? Paano kayong nagkaisa? Paano kayong nakapaghalikan? Nandun lang kayo sa isang lugar Diba? Kasi sabi dun sa awit, yung binasa po natin kanina, kaawaan at katotohanan nagsalubong. Paano nagkasalubong? Nasa isang daan lang sila. Pagka magkaiba kayong daan, di kayo pwedeng magkasalubong. Nagkasalubong kayo kasi nasa isang daan lang kayo. Katwiran at kapayapaan, naghalikan, nagkalapat, mga kapatid. Ganun po yun. Pareho tayong nandito sa punto na to. Nagkakaisa tayo ng pag-iisip ayon kay Kristo, makapagtatanggapan po talaga tayo. At magkakaisa tayo pati sa ating mga paggawa. At maging sa pagpapaalalahanan, puro ayon kay Kristo yan Di ba? Manahanawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Kayo magturuan. Paano? Sa salita ni Kristo. Magpaalalahanan. Paano? Sa salita ni Kristo, doon tayo lahat nakasentro. Mga kapatid, magtatanggapan tayo sa pag-iisip. Magkakaisa tayo ayon kay Kristo. Ano ba yung ayon kay Kristo? Maliwanag naman po yun Ito ang pasabing inyong narinig mula ng pasimula na kayo mga ibigan sa isa't isa. Yun yung kay Kristo Yun din yung sinasabi niya sa Juan, isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo sa isa't isa. Yun yung kay Kristo. Kaya sa pag-iibigan, magtatanggapan tayo, magpapatuluyan tayo. Kaya 4:8 ng Pedro, pag tinuloy-tuloy mo po, makikita mo po talaga doon pala mga kapatid. Una sa lahat, maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan. Di yung pag-iibigan ang tinutukoy dito, sapagkat ang pag-ibig nagtatakip ng karamihang kasalanan, na magpatuluyan kayo ng walang bulong-bulungan. Sa anong punto tayo magpapatuluyan? Sa pag-iibigan. Mga kapatid, doon tayo magpapatuluyan, ibig sabihin, patutuloyin mo ko, patutuluyin kita, tatanggapin mo ko, tatanggapin kita, magtatanggapan tayo sa pag-ibig, na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa'y ipaglingkod sa inyo rin, gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos, na kung ang sino may nagsasalita, ay gaya ng sa mga aral ng Diyos. Doon tayo, sa aral ng Diyos, sa aral ni Kristo. Yun ang point ng ating pagtatanggapan, yun ang point ng ating pagpapatuluyan, na ang lundo noon yung pag-iibigang itinuturo ng atin pong Panginoong Hesukristo. Pag hindi po ganun ang dala at dadating sa atin, huwag nating tanggapin. Itakwil natin, mga kapatid. Kaya salamat sa Diyos, Kuya, nakakita tayo ng magagandang punto ng pagtatanggapan,
Anong point ng pagtatanggapan tayo magtatanggapan para ma-identify natin, ito dapat kong tanggapin ito. Ito, dapat itakwil ko ito. Di ko ito dapat tanggapin. Kaya, maski sa pagpapaalalahanan, yung paggawa, nakakapagpaalaala po talaga yon. Makita mo yung kapatid, ginagawa niya yung dapat gawin, na dapat mo ring gawin, maalala mo, ay, oo nga pala. Oo nga pala ka pa eh, di ba? May pagkakatipon, nakalimutan mong mag-alarm, nakita mo yung kasama mo sa bahay, nagbibihis, ay, oo nga pala, oras na, namang oras na. Iyon, di ba, yung paggawa, na nakakapagpaalaala yon. Nang dapat mong gawin, pero nakakapagpaalala din po yung gawa ng hindi mo dapat gawin. Kaya si Juan, kasama sa ipapaalaala niya, yung huwag mong dapat tularan, mga kapatid. At tinuturo naman niya, ano ang dapat nating tularan. Dahil meron tayong dapat tanggapin, meron tayong dapat na itakwil. Yun po, Kuya. Salamat sa Diyos. Kaya sabi nga, magpatuluyan tayo ng walang bulong-bulungan, kapatid na Rodel, para maiwasan natin yung mga bagay na makapasok yung hindi naman ayon sa aral na ito. Kasi ipapasok yan ng kaaway para tayo ay magkabahabahagi, magkawatak-watak, magkalihis-lihis at hindi makapagsalubong. Hindi tayo magkaroon ng pagkakaisa ng ayon kay Kristo. At yan po ang ating sama-samang pinagtutulong-tulungan ng mga magkakapatid. At salamat sa Diyos dahil mayor parte naman ng mga kapatid nakikita natin sa mga bagay na ganyan. At loobin nawa ng Diyos ng pag-ibig na tayo ay makapagpatuluyan ayon dito sa aral na ito, ayon sa ating Panginoong Hesukristo at maalis sa atin yung mga ugat ng kapaitan, mga pasimula ng mga bagay na maaaring magdala sa atin sa pagkakawatak-watak, pagkakahiwa-hiwalay ng kalooban at hindi pagpapatuluyan doon sa aral ng Diyos na ating sinasampalatayanan. Kaya yun po ang ating iiwasan, mga kapatid. Pag nag-uumpisa na yung mga bagay na sama ng loob sa ganito, sama ng loob kay ganito, yung mga, yan ang papasukan po eh. Huwag natin kalimutan yung sinasabi nga ni Pedro, ang pag-ibig nagtatakip ng karamihang kasalanan. Diba? Kaya nga sabi niya, magpatuluyan kayo ng walang bulong-bulungan. Paano tayo makapagpapatuluyan ng walang bulong-bulungan? Maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan. Sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan na mangagpatuluyan kayo ng walang bulong-bulungan. Sana napansin mo yan, kapatid na Rodel. Para magawa natin na makapagpatuluyan tayo ng walang bulong-bulungan, ayun naman ang klaro, maging maningas kayo sa pag-iibigan. Sapagkat ang pag-ibig nagtatakip ng karamihang kasalanan. Kasi pag umiral, yung pag-ibig ang nangibabaw, kapatid na Rodel, mawawala pati yung bulong-bulungan na yun eh. Sabi naman ni Kanyan, ganito, ganun ika, ganun naman ika, ganito. Ang nangibabaw yung pag-ibig. Mawawala yun, kapatid na Rodel. Para mawala ang anumang mga usapin. Pag nag-uumpisa ng mga usap-usapin, balik tayo dun sa basic. Maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan. Mawawala yan eh. Makapagpapatuluyan tayo ng walang bulong-bulungan. Samahan nawa't kaawaan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po tayong sama-samang dumulog sa pananalangin, mga kapatid. Panginoon, naming Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, nagpapasalamat po kaming muli, Ama,
sa mga butil ng katwirang amin pong natututunan, nawa maisimpan po namin sa aming mga puso, malakaran namin sa bawat araw na ipinagkakaloob mo po sa amin, upang wag na po kaming maligaw pa sa buhay na ito sa pagkakilala po namin sa iyong mga banal na katotohanan, kundi makapagtanggapan po kaming mga magkakapatid, laging magkaisa ng pag-iisip sa pagpapatuloy po namin ng panghahawak sa mga katwirang itinuturo mo po sa amin. Bigyan mo po kaming palagi ng lakas ng kalooban, Ama, maipagpunyagi namin, mailaban naming masikap hanggang sa huli ang pananampalatayang iniawa mo sa aming lahat. Tulungan mo kaming makapagtagumpay. Hindi po namin kayang mag-isa. Lagi po namin kailangan ng iyong awa at patnupay. Sana ihangga mo po kaming mga magkakapatid hanggang sa maabot po namin ang pangarap namin, maging dapat po kami sa ipinangangako mong buhay na walang hanggan. Ang mga kasalanang aming nagagawa, pagpaumanhinan mo po, Ama. Ngayong kami po ay nagpatawad na rin sa mga nagkulang sa amin. Samahan mo kaming lahat, lalo na po ang aming mga sambahayan, ang aming mga anak. Magpagaling ka rin po sana ng aming mga karamdaman ng lupang katawan, lalo na po ng aming mga kaluluwa. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng iyong pagmamahal. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. At ngayon mga kapatid, tanggapin natin ang pag-ibig ng Diyos Amang suma sa mga langit, ang biyaya at pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo at ang pakikipisan ng Kanyang banal na Espiritu, mamalagi nawa sa ating mga puso at sa ating mga anak, magpakailan-kailan paman.